Kahit siguro sinong lalaki mapapatingin ho sa inyo. Aaminin ko, kahit asawa kayo ni Bossing, lihim akong humahanga pag nakikita ko kayo. Alam kong hindi lang kayo maganda, matalino din. Kaya kung may ibang babae si Sir, dapat meron ka ding ibang lalaki. Ano ba naman yan, Delphine? Napakaganda naman ng payo mo sa akin. Para kang ang sir mo eh. Parehas na yata kayo natanggalan ng tornilyo sa mga utak ninyo sa kakakutingting nyo ng mga truck na yan. Ma'am, nagsasabi lang naman ho ako ng totoo eh. Kung tumitikim ng ibang ulam si Sir, di gawin mo din para wala kayong away na dalawa. Nandito naman ako, madam eh. Saktong-sakto wala si Bossing. Ikaw, na hindi ka pa nga yata nagkaka-girlfriend eh. Malapit ka na nga mawala sa kalendaryo. Akala mo lang yun, ma'am. Tahimik lang ako. Pero baka di mo ako kayanin. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Helena. 33 anyos na sa kasalukuyan. Isang butihing may bahay pero tumutulong din bilang kahera sa talyer na pagmamay-ari ng aking asawa. 8 taon na po kaming kasal ng asawa kong si Bernie. Hindi niya po tunay na pangalan. 39 years old at may 2 na rin kaming anak na parehas na ring nag-aaral. Maayos ang estado ng aming pamumuhay. Sapat naman ang lahat at minsan nga ay sobra-sobra pa. Wala rin naman kaming problema ng asawa ko, maliban na lang sa mga babaeng madalas naming pag-awayang dalawa. Minsan kasi ay nahuhuli ko itong may mga kausap na babae at hawak pa nito ang mga kamay. Alam kong babaero ang mister ko at sanay na rin naman ako. Bolero din kasi itong masyado. Hindi ko nga alam kung ginagawa niya lamang yon para bumalik ang mga customer niyang babae sa talyer at doon ulit magpagawa. Yun kasi ang madalas niyang idahilan sa akin. Pero bilang asawa niya, masakit pa rin na nakikita mong may kalandian ang asawa mo. O baka naman, alibay niya lamang sa akin yun para malaya siyang makapambabae. Pero sabi nga ng mga matatanda, parte na talaga ng buhay may asawa ang magkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan at tampuhan paminsan-minsan. Sa araw na ito, nais ko sanang ibahagi sa inyo ang isang pangyayaring hindi ko pa rin nakakalimutan magpasa hanggang ngayon. Isang pagkakasalang nagawa ko dahil lamang nagpadala ko sa inis ko sa aking asawa. Sa ilang araw na wala siya, ay lihim na may nangyari sa amin ng tauhan niya sa talyer. Katahangahan mang iisipin, pero naisuko ko ang sarili ko kay Delphine, ang isa sa mga binatang tauhan niya. Mabait si Delphine, tahimik lamang ang binata. Sakto lang ang katawan, macho dahil halatang batak sa trabaho. Moreno at may itsura din. Yun nga lamang, parang may pagkatorpe dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin yata ito nagkakaroon ng girlfriend. Lagi kasi itong tampulan ng tukso kapag nagbibiruan silang lahat sa talyer. Pero isang bagay ang palagi kong napapansin dito. Iba ito kung tumitig. Lagi ko siyang nahuhuli na nakatingin sa akin at aminin man niya o hindi, nararamdaman kong humahanga ito sa akin. Hindi naman kasi sa pagyayabang. Maputi kasi akong babae. Matangos ang ilong ko at kahit na may anak na ay hindi ako tumaba. Ang lolo ko kasi ay may lahing Espanyol, kaya mistisa kaming magkakapatid. Sariwa pa sa alaala ko kung paano nagsimula ang lahat. Sobrang maalinsangan ng tanghaling yun nang bumalik ako sa aming talyer. Hawak ang maresibong kakailanganin namin sa pagbabayad ng buwis. Nahirapan kasi ako sa paghahanap ng mga kopya, kaya hindi ko na rin nagawang samahan ang asawa kong harapin ang malaking kliyenteng halos 4 na beses sa isang linggo kung magpagawa ng mga truck na ginagamit nito
sa pagbubuhat ng graba. Pero bago pa man ako makarating ng opisina, ay nabigla na lamang ako sa linyang narinig ko mula sa aking asawa. Halata kasing nasa kalagitnaan na ang masayang kwentuhan nila ni Mr. Sanchez, kaya naman may halong kalokohan na rin ang takbo ng usapan nilang dalawa. Hindi rin naman ako santo, Mr. Sanchez. Lalaki din naman ako, kaya't hindi ko rin minsan maiwasan na hindi makagawa ng kalokohan. Lihim akong napalunok sa aking kinatatayuan. Tama bang pagkakarinig ko? Talaga naman ang lalaking yun. Lagot talaga to sa akin. At talaga namang pinagyayabang pa niya. Ganun na siguro tayong mga lalaki. Hindi rin naman talaga maiiwasan yan. Pero sa ganda ng asawa mo, Bernie, magagawa mo pa bang maghanap ng iba? Baka hindi mo nalalaman. Maraming humahanga sa asawa mo. Maraming mga matag nakatingin sa kanya. Totoo naman talaga ang sinabi ng matanda. Maganda talaga ako at makinis. Nasa 5'4" ang height at nabiyayaan din ako ng mga bagay na kinababaliwan ng mga lalaki. Sadyang may mga lalaki lang siguro o asawa na hindi talaga nakukontento kaya naghahanap pa rin ng ibang putahe katulad na lang ng mister ko. Hindi naman sa nababaliw na ako, Mr. Sanchez. Pero may isang bagay kasi na nagpapasaya sa akin. Gustong gusto ko na maraming nakatingin sa misis ko. Siguro dahil nakakadagdag sa ego. Pero sa atin lang to ha. Sikreto lang ba? Alam mo bang pantasya kung maipatikim si misis sa iba? Nagulat ako sa sinabi ni Bernie. At marahil pati ang matanda ay nagulat din. Hindi ko na nagawa pang kontrolin ang inis ko sa aking asawa at napaatras ako sa aking kinatatayuan. Hindi ko napansin na may nabunggo akong isang bagay mula sa aking likuran. Nang tingnan ko yon ay si Delphine. "Sorry madam," sabi nito. Mabilis na napako ang mga mata naming dalawa sa isa't isa, habang ramdam ko naman ang kamay nitong buong lakas na nakaalalay sa aking katawan. Ilang segundo rin kaming tumagal sa ganoong posisyon, hanggang sa nagawa ko siyang imikin matapos nitong alisin ang kamay niya. "Ayos lang, Delphine. Kanina ka pa ba nandyan?" Nagkunwari akong kalmado, kahit halata naman sa ekspresyon ng mga mukha namin ang tensyong naramdaman mula sa nangyari. Namumula ang mukha ko dahil sa mga pinagsasabi ng asawa ko. Sa lakas ng pagkakasabi niya noon, imposibleng hindi narinig ni Delphine ang sinabi nito. At kahit sabihing dala ng pagmamayabang lamang yun, ay malaki pa rin ang posibilidad na magbigay ito ng hindi magandang impresyon sa mga taong nakakarinig. Lalo na ang huling katagang binitawan nito sa matandang si Mr. Sanchez. Ako pa talaga na asawa niya. Ang gusto niyang ipatikim. Mukhang natanggalan na nga yata ng tornilyo ang mister ko. Kaya ganun na siya kung mag-isip. "Kakarating ko lang din, madam. May problema ho ba?" tanong nito. "Sakto lang kasing napadaan ako sa likuran ninyo nang mapa-address kayo." Wika nito. Nagawa man itong sagutin, ngunit hindi nakaligtas sa akin ang mga mata nitong nakatitig na sa akin ngayon. Dahil na rin kasi sa init ng panahon, hindi ko maiwasan na hindi magsuot ng preskong damit. Kaya naman nakasuot lang ako ng dress na manipis na hindi lumalagpas sa tuhod. Hindi pa kasi namin na ipapagawa ang aircon sa opisina, kaya nagtitiis ako sa init at electric fan lang. Talaga bang hindi mo narinig?" "Naku, kilala kita, Delphine." Diskumpiyado kong tanong sa kanya na may halo ng konting kalokohan. Noon pa man kasi, ay ramdam ko nang may kakaiba ang mga titig ni Delphine sa akin. Pero binaliwala ko lamang yun at dinadaan palagi sa biro. Wala naman kasing masama kung humanga ito sa akin. Tumango naman siya ng marahan kaya lihim akong natawa. Hindi pa rin ang sagot kahit huling-huli na. "Basta ha, kung sakali mang narinig mo ang sinabi ng bossing mo, palusutin mo na lang sa magkabilang tenga mo. Alam mo naman yun, puro biro." Blanko lang ang reaksyong binigay ni Delphine sa akin.
Ngunit alam kong napalunok naman siya o napalunok siya nang sinadya kong titigan ito ng makahulugan. Babalik na ho ako sa trabaho, madam. Baka mamaya kumustahin ni bossing ang sasakyang ginagawa ko. Wala naman na akong nagawa kundi tumango sa kanya. Pero bago ako lumampas sa kinatatayuan nito, ay muli pa akong nagbiro sa kanya. Basta't mekaniko, magaling talagang bumutingting. Tama ba ako, Delphine? Wika ako dito at mabilis na pumasok ng opisina para maumpisahan na rin ang aking trabaho. Wala naman sana akong balak na sayangin ang oras ko sa pakikipagbiroan sa aming trabahador. Pero sa huli ay natuwa naman ako. Para kasing naging paraan yun para makalimutan ko din ang mga pinagsasabi ng asawa ko sa matandang kliyente namin. Sa pag-uwi sa bahay, ay hindi ko akalaing mauuwi sa isang malaking hindi pagkakaunawaan ang simpleng usapan naming dalawa ng mister ko. Wala naman akong masamang intensyon. Ayoko rin sanang magtalo kaming dalawa. Gusto ko lang naman sanang maintindihan niya ang punto ko bilang isang misis na humihingi ng konting respeto mula sa kanya. Ayoko na kasing marinig pa sa susunod na para bang pinapaya o pinagyayabang pa niya sa iba na kaya niya akong lokohin at pati na rin ang sinabi niyang kalokohan. Sinabi naman nito hanggang sa isip niya lamang yun at hindi naman totoong mangyayari, pero mali pa rin. Tsaka ang akala ko noon matatapos na doon ang usapan nilang dalawa ng matanda. Pero mas lumala pa iyon nang tawagin niya ako mula sa loob ng opisina. Pagdating ko roon ay kitang-kita ko ang ubod ng laggit at nakakapanayong balahibo na titig ng matanda. Pakiramdam ko tuloy noon natunaw ang lahat ng suot ko sa katawan habang nakatayo ako sa harapan nilang dalawa. Daig ko pa nga ang isang bayarang babaeng pinakilala sa magiging kliyente nito. Kung kaya naman mas pinili kong kausapin siya ng masinsinan sa takot na baka sa susunod ay mauwi na sa hindi maganda ang biroan nila. Alam ko kasing may kakaiba nun sa ngisi ng matanda. Buong akala ko, madali lang namin maayos ang gusot sa pagitan naming mag-asawa. Ngunit, nagawa na lamang nitong umalis papunta ng Cebu ay wala pa rin kaming naging imikan. Ayoko rin naman siyang kausapin dahil siya ang may kasalanan. Ayokong ako ang unang mag-sorry sa kanya. Sa kabila noon, ginawa ko pa rin naman ang lahat ng makakaya ko para manatiling normal ang takbo ng talyer. Wala naman ako naging problema kahit dalawa lang kaming naiwan ni Delphine habang kasama nito ng 3 araw ang isa pa naming mekaniko. Merienda, Delphine. Nakangiti kong sambit bago inilapag sa harapan nito ang pagkaing pinadeliver ko. Hindi man lang tumingala si Delphine para tingnan ako. Nakasubsob pa rin siya sa harapan ng sasakyan kaya muli kong inagaw ang atensyon nito. Break muna tayo, Delphine. Hindi ka ba nagugutom? Sa wakas, humarap din ito sa akin matapos marinig ang sinabi ko. Buong akala ko talaga ay balak nito kung deadmahin buong araw. Tipid lang tong ngumiti sa akin ilang minuto matapos itong makapaglinis ng kamay. Humingi pa to ng paumanhin dahil tinapos niya raw talaga ang ginagawa niya para susubukan na lang nito kung aandar na ba ang sasakyan mamaya. Tahimik lamang akong kumain ng merienda sa harapan ng binata. Ang totoo, gusto ko lang talagang kumain ng may kasama para mabawasan naman ang pagka-boring ko. Hindi ko alam kung napansin itong matapos ang nangyari ng araw na yun, ay ilang araw na rin akong hindi nakikipagbiruan sa kanya. At kahit dalawa lang kami dito sa talyera, ay hindi kami nag-uusap. Parang may bago yata sa inyo ngayong umaga, madam. Ani ni Delphine, dahilan para mapatingin ako sa kanya. Ano naman? Nagtataka kong tanong. Wala namang bago ah. Umiti ng matamis ang binata. Tsaka muling pinasadahan ng tingin ang buong mukha ko. Blooming na ulit kayo ngayong araw, madam. Hindi na mukhang problemado at stress katulad nitong nakarang araw. Bakas pa rin ang kawalan ng gana sa mukha ko, pero medyo natuwa na rin naman ako sa sinabi niya.
Inuuto mo na naman ba ako, Delphine? Agad naman siyang umiling-iling na parang bata. Bakit ko naman ho yun gagawin, madam? Hindi ba pwedeng nagsasabi lang ako ng totoo? Sinadya ko tong ismidan. Playing safe ka lang kamo palagi. Huwag mo akong binobola dyan. At baka sa'yo ko mabuntun ang inis ko kay Bernie. Siguro kung nakaupo lang siya sa tabi ko, baka hinampas ko na to sa balikat. Nilalabas na kasi ang pagkagigil at inis na nararamdaman ko. Wala bang epekto, madam? Hindi ka man lang ba ngingiti kahit konti? Ako naman ngayon ang napailing ng magkakasunod sa harapan nito. Siguro excited na kayo dahil uuwi na si Sir bukas. Nagpapaganda na kayo para sa pagbabalik niya, tama ba ako? Pakiramdam ko, may kung anong tumadyak sa dibdib ko dahil sa sinabi nito. Mahina ka talaga sa hulaan, Delphine. Hindi ka talaga mananalo sa kahit anong pustahan kung ganyan ka kahina. Napabuntong hininga to. Ganun po ba? Kung hindi para kay Sir, para ho ba kanino kayo nagpapaganda ngayong araw? Blooming na blooming kayo eh. Hindi ko napigilan ang namimintong ngiti sa mga labi ko. Hindi ba pwedeng sa'yo muna habang wala pang bossing mo? Biro ko para samantalahin ang magaan nitong pakikitungo sa akin. Buong akala ko, iiwas na to sa usapan tulad ng madalas niyang ginagawa. Pero hindi yun nangyari. Baka magsisi ka kapag pinatulan kita, madam. Masama pa naman akong binibiro. Hindi ako inosente at kasing bait ng inaakala niyong lahat. Natigilan ako at kaagad na nawala ang ngiti sa labi. Minabuti kong huwag na munang sumagot. Akala ko hihinto na si Delphine matapos itong hindi makatanggap ng tugon mula sa akin. Pero hindi yon nangyari. Nakatuon pa rin sa akin ang mga mata nito hanggang sa matapos kaming magmeryenda. Natahimik kaya ta, madam? Nakakapanibago. Mas lalong lumawak ang ngiti niya nang makitang nakatingin lang ako sa kanya. Hanggang sa tumawa na lamang ako para maibaling sa iba ang usapan. Mukhang talo yata ako sa biruan ngayon na. Wala na akong masabi. Okay, fine. Suko na ako, Delphine. Panalo ka ngayong araw. Pero imbis na matawa, matiim ang mga mata nitong tumitig sa akin. Sino naman hubang nagsabing nagbibiro ako ngayon, madam? Seryoso ako. Hindi ho ba halata? Natigilan ako at mas lalong hindi nakaimik nang humakbang si Delphine papalapit sa akin. Gusto lang naman sana kitang tulungan na makalimutan ang stress na nararamdaman mo. Para kasing may mali na magmula nung narinig mo rin yung usapan ng asawa ko at ni Mr. Sanchez. Sabi ko na nga ba narinig mo eh. Ang dami-daming pumasok sa isipan ko habang magkausap kaming dalawa ni Delphine, hanggang sa hindi ko na nagawang pigilan ang sarili kong emosyon, maging ang mga salitang lumabas mula sa bibig ko. Humaba ang kwentuhan naming dalawa, hanggang sa tuluyan ko na ring nailabas ang sama ng loob na nararamdaman ko para sa aking asawa. Hindi ko naman kayo masisisi, dahil alam kong mali. Sa ganda niyong yan, dapat hindi na naghahanap ng iba si Sir. At lalong mali yata ang naiisip niyang ipatikim kayo sa iba. Maliban sa maganda't matalino, alam ko naman kasing mabuti kang tao, madam. Hindi kayo yung tipo ng babaeng pwedeng ibigay na lang sa iba basta-basta. Parang hindi ko naproseso agad ang sinabi nito, hanggang sa hindi ko na maintindihan kung normal pa ba ang tibok ng puso ko ng mga oras na yon. Ganyan ba talaga kataas ang tingin mo sa akin, Delphine? Hindi ako kasing perpekto ng inaakala mo. May mga kalokohan din ako. Perpekto man o hindi, madam. Kung ako pa rin si Bossing, ipagdadamot kita sa iba. Yun siguro yung malaking pinagkaiba naming dalawa. Mabilis na nanuyo ang lalamunan ko dahil sa pinatutunguhan ng usapan naming dalawa ni Delphine. Hanggang sa hindi nagtagal, ay naramdaman ko na lamang ang palad nito na humawak sa kamay ko. Totoo naman ang sinabi ng asawa niyo. Nakakadagdag talaga sa ego ng lalaki kapag maraming nagkakagusto sa asawa nila. Alam kong maraming humahanga sa inyo ng panihim at isa na ako dun.
Puno ng lambing akong tinitigan ni Delphine hanggang sa naramdaman ko na lamang ang labi nito sa akin. Pangako, walang makakarating kay bossing, maliban na lang kung sasabihin mo sa kanya na nagawa natin ang pantasya niya. Napasingap ako habang magkatitigan kaming dalawa. Gustuin ko mang magsalita, pero pinipigilan ako ng kiliting nararamdaman ko mula sa init ng palad nitong tuluyan ng bumaba sa suot kong damit. Kung ganoon, wag tayo dito. Baka may makakita. Hinila ko siya sa loob ng opisina at doon namin pinagbigyan ang isa't isa. Kung ito ang nais ng asawa ko, ay gagawin ko ang gusto niya. Pero hindi nga lang kay Mr. Sanchez, kundi sa tauhan niya. Alam kong kaya ganun na lamang ang mga titig ng matandang yun sa akin dahil may naging usapan sila ng mister ko. Kung ganun, uunahan ko na sila. Para akong lumutang sa hangin ang mga sandaling yun. Buong akala ko talaga, magagawa ko pang mapigilan ang aking sarili. Ngunit tuluyan nang sumuko ang katawan ko sa tuksong hatid ng trabahador ng aking mister. Tama nga naman si Delphine dahil hindi hamak na may maipagyayabang talaga siya. Isang beses lamang may nangyari sa pagitan namin ni Delphine. Ngunit marami akong natutunan, hindi lamang sa pagiging isang asawa, kundi bilang isang babae. Bumalik si Bernie na parabang wala lang ang nangyari sa amin ni Delphine. Pero sa tuwing nagkakasalubong ang tingin namin, alam kong parehas na may ngiti sa labi naming dalawa. Sayang nga lamang, dahil makalipas lang ang isang linggo, umalis rin si Delphine matapos siyang makatanggap ng tawag na pinapauwi na siya sa probinsya dahil namatay na ang ina niyang may sakit. Hanggang dito na lamang po ang kwentong nais kong ibahagi sa inyo. Nagmamahal, Helena.